Tayo po ay magsitayo para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos na Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Siya'y naglihim na lalang, Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami na makasalanan. Narito ang alipin ng Panginoon. Naganap nawa sa akin ang ayon sa wika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at ayang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, panalangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, ipanalangin niyo kami. San Pedro at San Pablo, ipanalangin niyo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Pasipo po. Magandang gabi mga kapatid, kasama na ating pansariling panalangin, din po natin ang mga sumusunod. Para sa sponsor ngayong gabi, sina Mrs. L.B. Antancio and family, Pasasalamat Garcia family, Rosie Plaza and family, para sa kabilisan na panggaling, si Irene Martinez, Emmanuel Navarro Jr., Purificación Bautista, Irene Garcia, for the souls of Emmanuel, Leticia, Benedicto, and C.G. Navarro, Captain Abiliardo, and Dr. Ophelia Garcia, Marcela Adams, Angela Barriero, Manuel Aranelio, Nora Del Rosario, Lamberto and Vivi Sabcar, and Wally Lasa. Ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Christopher Osaris SDS. Magsitayo po ang lahat.
Panginoon, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin mo lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa nabanggit na po sa paunang salita, tayo po ngayon ay nagdiriwang sa unang linggo ng ating paghanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang unang linggo ng Kwaresma. Sinasalamin ng krus ni Jesus ang ating paghihirap at mga sakripisyo sa ating pagpupunyagi upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga sarili, pamilya at pamayanan. Ipanalangin natin ang isa't isa, ang ating pamilya at komunidad upang mapagtagumpayan ang mga tukso. Ipaubayan natin sa ang lahat sa Diyos na siyang lakas at sandigan natin, ating bawat hinaing, suliranin at mga kahinaan natin. At upang tayo may dapat gumanap sa banal na pagdiriwang nito, aminin natin ang ating mga kasalanan, hingin natin ang pagpapatawad at pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang na paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng mga saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos, ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pag-alagalang Arameo ang aming ninuno.
Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kaniya'y naging malaki at makapangyarihan ng bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininip niyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupain sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupain ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyong ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkutkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako, ikaw na paroon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka, silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man taong kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin, ay sasaklolongan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi. Sino bang nananalig at sa gayoy naliligtas? Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya.
sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig ng banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan. Puspos ng Espiritu Santo, dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito, wika ng diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagpipilit niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ay umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Sa pagkakaalala ko, ito yung pangalawang misa ko dito sa inyong kapilya. At noong unang misa ko ay last year pa. June 29, kapistahan ng Peter and Paul. Ako po yung nagmisa last year. Ang tagal na. Bakit ngayon lang si Father nakabalik? Kasi busy masyado sa buhay. Ang daming ginagawa. Mga kapatid, napakaganda po ng okasyon natin ngayon. At lalong-lalo na, napakaganda ng ating mga pagbasa at lalong-lalo na ang ating Ebanghelyo. Sa buhay po natin, sa buhay ninyo, tanong ko po, natukso na po ba kayo? May mga pagkakataon ba na sa buhay ninyo dumating yung
tukso? At sa paanong paraan ninyo ito nasusolusyonan? Kasi kung titingnan po natin ang ating Ebanghelyo, ito po ay ang pagtukso ng Diablo kay Jesus. At hindi lang isang beses, dalawang beses, kundi 3 beses niyang tinukso si Jesus. At sa kahuli-hulihan ng ating Ebanghelyo, sinabi dito na umalis ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. So si Jesus ay hindi lang natukso o tinukso ng 3 beses, kundi may mga pagkakataon din sa buhay niya na ang Diablo ay tinutukso siya. At ganoon din sa buhay natin. Tinutukso tayo o dumadating ang tukso sa buhay natin nang hindi lang isang beses, maraming beses. Mga kapatid, pagmimilayan po natin ngayon ang Ebanghelyo. Unang-una po, pagkatapos binyagan si Jesus ni Juan Bautista, dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang. Kung mapapansin po ninyo, minsan mapapatanong tayo, bakit kailangan pumunta o bakit kailangan dalhin si Jesus sa ilang? Alam niyo po ba ang ilang? Disyerto. Kung titingnan po natin ang disyerto, ito po ay isang lugar na kung saan walang pananim. Mainit na lugar. Walang buhay. Diba? Kung ihahambing po natin yung buhay natin bilang disyerto, ito din po yung mga panahon o pagkakataon sa buhay natin na walang-wala tayo. Our life is lifeless. Kaya minsan masasabi mo, dryness yung buhay natin. Nasa estado ka ng punong-puno ng disyerto sa buhay. Pero my dear friends, it is also a reminder for us that desert or ilang is not about hopelessness. It is a place of encounter. Especially in the Bible. Kung titingnan po natin yung mga santo, kung titingnan po natin yung mga propeta, halimbawa na lang, si Propeta Elias, si Moises, bakit kailangan dalhin ng Diyos itong mga propeta ito sa ilang? Para makausap nila ang Diyos. Kung iniisip mo na yung problema mo sa buhay, yung mga ilang mo sa buhay, ay isang kawalan ng pag-asa, hindi ka nag-iisa. Pero think of it, that when you experience desert in your life, think of it that when you experience dryness in your life, God is telling you something. Because desert or ilang is not a place of hopelessness, but it is a place of encounter, where we encounter God. Kaya nga po mahalaga ang recollection na kung saan tayo ay magninilay, na kung saan balikan natin ang sarili natin, nasaan na tayo. At mahalaga sa panahon ng Kwaresma, 40 araw tayong naghanda para sa muling pagkabuhay. This can be also our desert, our dryness, na kung saan nakakasalamuhan natin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-aayuno, sa pamamagitan ng pagkawag-gawa. Do not worry. When you are in trouble, when you have problems, when you are in drought, because God is telling you something. Napakagandang pagbilay. Bakit ilang? Bakit disyerto? Sa buhay natin may mga pagkakataon
nakakaranas tayo ng ilang, nakakaranas tayo ng disyerto. Isipin natin, ito yung pagkakataon na makakasalamuhan natin ng Diyos. Sa bawat problema natin sa buhay, ano ang ipinapahiwatig ng Diyos sa atin? Temptation of Jesus. 3 beses tinukso ang ating Panginoon. Pero my dear friends, kung napapansin po ninyo sa ating Ebanghelyo, meron pong doong salita na 3 beses din inuulit ng ating Panginoon. Ano po yun? At para sa akin, na sa bawat tukso sa buhay, ito dapat yung baon natin o yung, kumbaga, ano yung Tagalog ng shield? Panangga natin. Jesus was tempted 3 times. At every temptation, He mentioned one word. 3 times as well. And this can be also our equipment every time we are tempted. Ano po yun? Ano po, ate? Nasusulat. Tama. Anong meron? In order to fight temptation, napakaganda mo ng PowerPoint kanina habang tayo ay nagsimula pa. Ano nakasulat? Pakikibasa sa tukso. Napansin niyo po yun? Pakikibaka. O nga, pakikibaka sa tukso. Tama po ba? Paano tayo nakikibaka sa tukso? And the first equipment that we need to have is no other than Scripture. Nasusulat. Kaya marami sa ating mga kapatid na Katoliko ang daling bumigay sa tukso kasi sila mismo hindi nila alam kung ano ang turo ng Diyos. Kaya yung iba lumilipat sa ibang sekta. That is the first requirement. In order to fight temptation, know God's Word. Nasusulat. Most fundamental requirement for us as we fight temptation. We need to know God's Word. Marami tayong pagkakataon na natutukso sa buhay. Sa bawat tukso na nakasasalamuhan natin, nakakasalamuhan natin, ni minsan pa, humuhubog tayo sa salita ng Diyos para labanan ito. Ano yung salita ng Diyos na pinanghahawakan natin palagi kapag tayo ay may problema, kapag tayo ay nakakasalamuhan ng tukso? Ang sagot po ay nasa 2 pagbasa. Anong sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma? Kung sino yung mga nananalig at nananampalataya sa Diyos, kahit ano pang dumating sa buhay nila, hanggang sila'y tumatawag sa Diyos, sila'y maliligtas at hindi mabibigo. Minsan po kasi, my dear friends, whenever we encounter problems in life, we forget our identity as who we are. Sa bawat problema sa buhay, minsan nakakalimutan natin kung sino tayo at ano tayo. Si San Pablo na nagpahiwatig at nagpaalala sa ating lahat, you are God's children. At normal lang bilang mga anak ng Diyos, kahit mismo si Jesus ay nakasalamuhan ng tukso. Pero kailangan natin itong labanan.
Naalala ko tuloy ang kanta ng J Brothers. Labanan natin ang tukso, di ba? We have to fight. And in order for us to fight, we have to be equipped. And the first thing, the most fundamental equipment that we need to have is God's Word na susulat. Yun po ang mensahe sa atin sa unang linggo ng Kwaresma. Na sa bawat tukso sa buhay, malalabanan natin ito sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kung tayo mismo wala ko, ano ba yung mangyayari sa atin? Anong pinaghahawakan natin sa salita ng Diyos sa bawat tayo may problema sa atin? Tayo po ay nagdiriwang ng jubileo ng pag-asa. Sa bawat paglalakbay natin, lalo-lalo na sa Kwaresma ito, panghahawakan sana natin yung pag-asa na yun. Dala ng pag-asa natin at dala ng pag-asa ng Diyos na bigay sa atin. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at huhukom sa namabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala namin dumadalangin, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus, na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko, sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kabal ng bayan sa mga programang kapakipakinabang sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa nilang piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba.
Patuloy mo kaming ipagsanggalang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naaayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ka, Panginoong Kristo. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kakakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming lumikha, Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
dapat kang purihin ang kanang pinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Ngayong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugulita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanantikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, at ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng mga martir, si San Juan de Dios, Santa Perpetua at Felicidad, San Pedro at San Pablo, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Elias, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Ama, Amang Mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao
at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito ay nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasa makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningning ng walang maliw, sapagkat aming nasisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas niya. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng takapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please.
labis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa,
at pampaalam ng pag-ibig. Matutuhan nawa namin damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain na bibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Paalala, bilang paggalang ng Diyos at upang mapanatili ang kabanalan ng banal ng misa, magalang namin pinaalalahanan ang lahat ng lumuhod o mag-genuflex sa pagpasok at paglabas ng kapilya. Gayon din kapag tumawid sa gitnang pasilyo. Hinihiling din namin sa mga mananampalataya na iwasan ang paggamit ng mobile phones, pagkuha ng mga larawan o paggamit ng iba pang elektroniko kagamitan habang ginaganap ang banal na misa. Maaaring tanggapin ang banal na komunyon sa kamay o direkta sa dila. Ang mga tatanggap sa dila ay hinihikayat na lumuhod kung kaya. Habang hindi makaluhod ay maaaring tumanggap ng nakatayo upang mapanatili ang dangal ng banal na lugar. Mahigpit namin ipinapatupad ang tamang kasuotan, bawal ang sleeveless na damit, shirts o iba pang hindi angkop na kasuotan. At hinihiling namin na magsuot ng belo ang lahat ng kababaihan sa banal na misa upang mapanatili ang kabanalan ng liturhiya. Hinihiling din namin na iwasan ang magpalakpak pagkatapos ng huling basbas. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo po kayo habang may ginagawa ang pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, ipagtanggol mo kami lagi sa lahat ng masama at iyong gabayan, ang iyong sampayanan, upang malayo makapaglingkod sila sa iyo at panatiliin mo sila sa pagkukup sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.